lahat, atin pong awitin ang tinuro ng ating Panginoon. Magsilod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ng mabuti, ang layo niyang makanta ng mga anak niya. Ang lahat ng ikabubuti, ang hangarin niya. Wala siyang gustong mapahamak ni isa mang anak niya, lalo't higit na ayaw niyang masakit at masaktan ng bawat isa. Kaya halina mga minamahal, tanto inyong tuwiran, yung kanyang layon inyong pakinggan. Kung tatalimahin lamang at masisiyahan, mararamdaman yung siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa dati mong buhay, na matatakutin, konting nararamdaman mo, inaalala mo na, iniisip mo na, nang bigyan ka ng karampot na tapang, karampot na kakayahan na galing sa Ama, sapagkat hindi sasabihin lahat na ng tapang at kapangyarihan ay bibigay niya.
kundi karampot lang ang bahagi niya. At sa karampot na yan, kung isasabuhay mo siya, sa puso't isip mo'y mananahan siya, mapapatotohanan mong siya nga ang pinagtitibay at katatagan. At mula nang siya'y maging kilala mo at makilala mo, siyang pagmumula ng lahat ng mabuti sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya sumainyo ang kapayapaan. Paano mo ba pinapaging dapat na maging ganap ka sa relasyon mo sa Ama? Paano mo ba siya kinikilala at paano mo siya tinanggap sa buhay mo? Paano mo ba siya pinapaging dapat na higit pang kilalanin mo at nang maramdaman mong lubos siya? Paano ka ba nakikiisa sa Kanya? Minsan, maraming taong nagsasabi, ano bang kasalanan ko? Ba't ako magsisisi? Ano bang kamalian ko? Bakit ako magbabago? Sapagkat sa pananaw nila sa sarili, walang kasalanan, walang kamalian. Ngunit, kapag minasdan mo at sinuri mo ang kalooban ng Ama at binaybay mo ang banal na aklat niya, mabuti ka man sa palagay mo, may mali ka pa rin tao. Maganda na ginagawa mo, may kulang pa rin ito, sapagkat siya'y totoong banal at matapat kanino man. Kaya sa isip at damdamin, dapat sa tuwina siyang pakinggan at damhin. Mula kay Mateo. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pa ang mawalan ka ng isang kamay na bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalo niya at hindi ito nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangaangalo niya. Bilang taong pag-iisip, bilang pagkataong kaisipan, hindi maabot, hindi maunawaan ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Sapagkat ang damdamin ng tao ay kaiba nga sa damdamin niya. Kaya't maraming tao na nasasaktan, nagagalit kapag ang damdamin nila ang siyang hindi nasusunod. Ngunit kapag kilala mo na ang Ama at nadama mo siya, hindi man masunod yung sarili mong damdamin, kung alam mong ito'y mali, masaya at matutuwa ka pa. Sapagkat alam mo, kaya hindi ito nasunod, tinatama ka lang ng Diyos na tinatawagan mo. Sapagkat ayaw ng Ama ang nagkakasala at nagkakamali ang bawat isa. Kung magayon at sa gayong kaparaanan niya ay susunod ang tao, wala ngang tunay na maliligwak o mawawalay sa kanyang kaukulan. Kaya mga minamahal, halina, magnilay at magbulay. Paano ka ba nakikipagrelasyon sa iyong Diyos? Paano mo ba siya tinanggap para makipagrelasyon kang matapat? Paano mo ba naisasalarawan ang pakikipag-isa mo sa Kanya? At paano mo ba siya tinatrato bilang Diyos mo, hindi tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal,
na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, marami ang hindi pa makaunawang lubos sa tunay na liwanag na dulot ng Espiritu Santo. Subalit, marami man ang hindi pa lubos makaunawa kung may pandama naman ito, mararamdaman pa rin kung papaano kumilos ang Diyos na totoo. Maraming pinagbawal, maraming kautusan, maraming panuntunan ng Ama sa panahon ni Moises. Subalit, sa daming panuntunan at kautusan na nilahad, ilan kaya ang nakipagtotoo ng panahon na yon? Ngunit, ang tuwirang binahagi lamang na matimbang at makatotohanang pangaral ng anak na ibinaba, ang ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat. Igalang mo siya at sambahin sa katotohanan, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat kung ito ang masusunod ng tao, wala nga nang makasasakit at mananakit ng damdamin ng bawat isa. Bagkos, ang bawat isang anak niya ay kikilala ng lubos kung papaano siya at mararamdaman nilang tunay at tapat na pag-ibig na marapat nilang gawin at kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Dakila nga ba ang Diyos? Kung minsan tinatalo ka ng sarili mong damdamin, sinisilid sa iyo yung damdaming alam mo namang mali, ngunit dahil sarili mo yan, masasaktan ka kapag hindi mo yan pinanaig, at ang napanaig ay ang gusto ng kapwa mo na alam mong tama ito. Ngunit nilalabanan ng sarili mo kapag ang nananaig pa rin at ayaw mong ibigay ng ganap ang sarili mo sa Ama. Mga minamahal, maraming paraan para matutunan ang katotohanan. Maraming paraan para maibigay ang katapatan. Marami ring ginawa ang Ama para makilala siya. Ngunit alin ba sa mga ginawa niya at pamamaraan niya na nakilala mo siya, na patuloy mo pa siyang kikilalanin? Alin ba sa mga binigay niya sa iyo sa parte ng buhay mo ang tuwirang naging higit siya kaysa sa kanila at sa iyong katauhan? Mga minamahal, hindi man masabi ng iba kung gaano nila kamahal ang sarili, ngunit ang Ama, alam niyang marami ang nagmamahal sa kanilang sarili kaysa sa Kanya. Ngunit paano mo nga ba maipakikita kung paano mo siya minahal at sinasamba? Mga minamahal ko, maraming kautusan, marami ang pag-uutos, ngunit ang tunay na pag-uutos na kung susundin at tatanggapin ng tao, ang ibigin ng kapwa-tao, wala nang makikiapid, wala nang mang-api, at wala na ring lalabag sa kalooban ng Ama. Kung tunay na ang kalooban niya ang nagahari sa bawat anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa panahon ngayon, baliwala na yung pagsasamang wala sa ayos. Ang mahalaga, sinusunod nila ang sarili nilang damdamin. Wala na silang pakialam kung may nasasagasaan at sinasaktang kapwa nila lang. Ang pinahahalagahan kung ano yung damdamin nilang nasisiyahan. Ngunit, kung tunay na kilala ang Ama, hindi mo na pakikinggan at susundin ang sarili mo kung mali ka. Bagkus siya ang pakikinggan mo at susundin mo, yamang tinatama ka at sinasaayos ang sarili mong buhay. Mga minamahal ko, kailan nga ba magaganap ang manaig ang sa Ama at panaigin ay siya sa lahat ng mga anak niya? Ngunit hindi man ito ipatupad sapagkat siya'y nananala at sumasala,
Hindi man niya ito ipinagaganap, ngunit ikaw na anak niyang nakakakilala at kumikilala at tuwirang naglalayon at nagnanasa ng siya'y tanggapin at kilalanin, ikaw mismo ang makagagawa ng sarili mo kung papaano mo ilayo at ilisya ang sarili mong pagkatao sa hindi tama at di marapat na gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahirap magmagaling, mahirap nagmamagaling, ngunit suriin ninyo kapag ang damdamin nyo'y ang Ama na ang naghahari at nananahan. Kaya mo bang gawin na maging talusira ka sa iyong kapwa? Higit dun sa pinagtali kayo, pinag-isa kayo ng puso. Kaya nga, ang mga kinakasal sa Katoliko, mayroon silang belo at mayroon silang cord. Sapagkat tanda ng pinag-isa na sila at pinagsukob na sila sa iisang kumot, sa iisang tahanan, pinagsama na ang kanilang puso, pinagtiyap na ito sa iisang damdamin, kung kaya't ang lahat ng mga mag-asawang nagkakaisa at nagmamahalan, hindi mahalaga sa kanila ang ano paman, kundi ang kahalagahan ng pagsasama nila ang siyang pinangangalagaan. Buhay ba ang Diyos? At mapapalad ang mga hanggang sa wakas ng buhay ay sila pa rin. At kung nagkawalay naman at sinaayos ang kasunod na pamumuhay na bagong buhay na sa pagiging isang may bahay at isang may haligi ng tahanan, ang Ama naman din ay nagpapatawad at naisasaayos niyang ganap kung tuwirang sila ay haharap na at matuwid nilang tatanggapin ay siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, hindi ito nawawala sa mga tao. Kahit minsan lingkod na, nagaganap pa ito. At yaon ang patotoo na kapag lingkod ka at naganap ito, hindi ang Ama ang pinakinggan mo, hindi siyang pinaglilingkuran mo, ang tinanggap mo, kundi may sarili kang damdamin na sinusunod mo at hindi siya ang napasunod mo'y sarili mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal, o kay raming mga panukala, o kay raming mga iniutos, kay raming mga batas na panuntunan na nilahad ang Ama sa panahon ni Moises. Ngunit, binago yaon, iniba yaon, nang ihandog at iyalay ang dugo at laman. Hindi na ang kordero na papatayin guya o mainam na hayop na pinili para ihandog ang dugo, kundi ang tunay na dugo at laman ng anak na isinugo bilang nagkatawang tao ang siyang hinain, kung kaya't ang lahat naman na nakikiisa at nakikipagtotoo, ang dugo at laman na ito ang ginugunita upang kung papaano naiyala at nahandog ang tunay na kaligtasan, maghaganap sila, makatupad sila, at masunod nila ang tuntuning mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang tao ka, hindi mo maaring sakupin ang damdamin ng kapwa mo, di ba ga? Sapagkat sadyang iba't iba ang damdamin ng tao. May mga matatanda na gusto pa nilang malibang, maaliw, kaya nag-aasawa pa. Sapagkat ang kaaliwan daw nila at nakakaaliw sa kanila, yung kanilang napangasawa. Ngunit alam niyo po ba, kung tunay na alam na ninyo ang damdamin ng Ama, huwag naman kayong masasaktan, hindi na kayo mag-aasawa. Bakit? Nalasap na ninyo. Natikman nyo na kung paano mamuhay ng may asawa. Nalasap na ninyo at natikman nyo na kung paano may asawa. Ano pa ang gusto nyong lasapin at namnamin? Di ba dapat ang Ama na lang? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, hindi kayo binabawalan
at hindi kayo pinipigilan. Lamang ang binabahagi sa inyo, isaayos nyo ang lahat. Upang sa gayon, sa pagiging may bahay niyong muli, pagiging haligi ng tahanang muli, wala kayong nasasaktan na kapwa-tao. Lalo't higit kung nasa edad na kayo na dapat ay sinusuko nyo ng lubos ang sarili nyo. Ano yung mga nasasaktang tinatawag? Yung sarili ninyong damdamin. Sapagkat kumisan, mayroong nabalo ang napangasawa niya ay hiwalay sa asawa. Dapat alamin mo muna kung ba't naghiwalay sila. Upang sa gayon, kung hiwalay sila, sa'yo naman na napangasawa niya, hindi ka maging makasalanang nakikiapit sa kanya sapagkat ikay balo na. Wala ka ng pananagutan. Ngunit ang kakasamahin mo, may pananagutan pa. Kaya kung susundin lang ng tao ang ama, wala, tunay na wala, na pagdulot ng sakit ng loob, ng hirap at sakit sa kapwa. Kaya mga mahal, ang mabuting ama, kung tatanggapin ng tao, bubuti ang damdamin ng bawat anak niya. Ang mapagpalang ama, kapag siyang kinilala, hirap at dusa man, iaahon kanya. Sapagkat